Dapat yung drawing outfit. Forten. 410 wala. 413 naga. Meron. 415 wala. 416 wala. Magama. Nako, wala. Pagtanggalin. Ingliki mo, hindi yan. Ay, sa atin. Tikit mo sa noo. Idol. Mario 434. Idol. Wala din. 434 dyan. 439. Skip dyan. Wala. Babali mo ko dyan. Nagbabalik. Sa pagkakataong ito, meron pa pumupuan sa harapan. Sino ba pong gusto umupo? Ang nakaupo sa unahan malapit sa biyaya. Naniniwala ba kayo? Amen? Ganito pa umupuan. Pero sabi nga, nandito rin po ang ating kasama sa barangayan. Mula po sa Sangguniang Kabataan, palakpakan po natin ang Asia Wilson Anderson Daniel. Muli magandang tanghali po, isang karangalan po na tumayo sa inyong harapan at makita ko po ang mga driver, manlalakbay ng ating barangay, yung ating 649 Soda. Palakpakan niyo po ang inyong sarili. Bago na, silahin po natin ang ating programa sa isang panalangin na pamumunuan po mula sa ating kapatid na Muslim at susundan sa ating mga Christian, si Brother Mike Mamalangkad at si Ise Kuray. Magkitayo po ang lahat. Kuya Mike. آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله. Mrs. Pepperai. Assalamualaikum. Ang mapagpalang araw sa ating lahat. Mga kapatid, manatili po tayong nakatayo bilang paggalang sa ating Panginoon. Lord Jesus, hallelujah. Dahil kami po yung makapalataya sa araw ng Panginoon. Dahil kami po ay humingi at mubay sa iyong harapan, Panginoon. Lord God, hallelujah, gabayan mo kami sa araw na ito, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, Panginoon ko, hallelujah. Panginoon, ikaw, God, ang aming Diyos na makapangyarihan.
Ikaw, O Lord, ang manguna sa lahat po ng aming gagawin sa araw na ito upang matapos ito, Panginoon, ng mapayapa. Lord, hallelujah, buksan mo ang aming puso at isipan, Panginoon, upang ito'y aming maintindihan, Panginoon, kung ano mang kapikain ng aming tungda, Panginoon ko. Lord, gabayan mo kami maging sa mga driver at operator, Panginoon. Patnubayan mo ang kanyang mga pamilya, O Lord. Hallelujah, ikaw Diyos ang aming amang makapangyarihan at nakakaalam sa amin sa tutunguhan, Panginoon. Maraming salamat po, God, in Jesus' name. Amen. Manatiling nakatayo para sa ating pambansang awit ng Pilipinas. Umaga po sa ating lahat. At alam ko po na ito ay ang inyo pong General Assembly na kung saan kanina informal po kayong nagbibigayan na ng mga problema, mga dapat gawin, mga kahinaan. Kaya po meron kayo at ginawa ito ng opisyalis ng 649 TODA para magkaroon po kayo ng magandang ugnayan at magkaroon ng maayos na kasunduan, particular sa ginagawa po ninyong pamamasada dito sa ating barangay. At sa ngalan po ng ating barangay, narito po kami para po makinig at maging representative ng ating barangay sa inyo pong ginagawang assembly. Pero bago yan, bigyan ko po muna ng isang acknowledgement ang inyo pong bumubuo ng inyong mga officers. Palakpakan po natin ang ating presidente, Minda Macahilig. Yes, of course, ang inyong pong vice president, si Kuya Aaron. Ang secretary, si Ate Weng Narcen. Palakpakan po natin ang ating treasurer, si Mrs. Terry Buena. Ang ating auditor, si Mrs. Fekuray. At ang ating TRO, si Mrs. Emma Bernal. And of course, mamaya po, mapapakinggan niyo po ang lahat ng inyong pong board member. Pero bago yan, ako po si Kagawad Makma, isa rin sumasakay sa inyong mga tricycle. Minsan pinatawag na boy, pero hindi ko tanggap ang boy, gusto ko girl. Girl mo ako, hindi mo ako boy. Sorry. Ayan. With that, para po tayo ay bigyan ng pananalita ng ating SK Chairperson mula po sa Sangguniang Kabataan. Palakpakan po natin SK Chairperson H. Anderson Perez. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong SK Chairman, ang panganay na apo po. Kung nakikilala niyo po si Georgie Umandang at Nene Umandang, ako po ang kanilang panganay na apo. Ako po ay nahalal bilang SK Chairman dito po sa atin sa Baseco. Alam naman po natin ang inyong mga anak, ang inyong mga apo ay hangad ng mapayapa at maayos na paglilingkod para sa mga kabataan. At yun ay dahil pinagbigyan po nila ako. At ngayon po, sa mahigit 3,000 na boto ko, ipinapangako po na ako'y maglilingkod ng tapat sa mga kabataan dito sa Baseco. Hindi na po sa Sangguniang Kabataan, maraming salamat po Tita Minda Macahilig sa TODA, sa 649 TODA po na nandito, sa mga drivers na nandito, maraming salamat po sa inyo. Ako po sa Sangguniang Kabataan ay makikiisa sa kung ano man po ang layunin ng inyong samahan para sa mapayapang pagsisilbi sa mga kabarangay natin dito sa Baseco. At sana ho, bilang kayo po ay aming mga driver, sana po kayo po mismo ay mag-ingat at ingatan niyo po ang inyong mga pasahero. Huwag po tayong masyadong makulit, huwag po tayong masyadong magbiyahe kapag alam natin tayo ay nakakainom, lalo na po sa mga kabataan na inyong ipinagdadrive pahatid sa Pierre, Divisoria at kahit saan man po dito sa Manila. Sana po, ingatan niyo po kami, ingatan niyo po ang mga pasahero na sinasakay niyo dahil kayo po ang mag-aatid sa amin kung saan po kami papatunguhan. Hindi ko na po papatagalin ito. Ako po ang inyong SK Chairman ang Sangguniang Kabataan 649. Magandang araw at congratulations po sa inyong lahat. Maraming salamat. Hapon po sa ating lahat, sa mga kasama ko sa kalsada.
bilang isang appointed board member ay kasama ko sa pamunuan ng sa pamumuno ni Pres Linda Magahilig na nagpapatuloy sa pagpapatakbo ng ating TUDA unang-una mula noong December 20 hanggang sa kasalukuyan ay aming pinapatupad sa ating lahat ang pagbabago sa ating mga unit sa mga legit members, legit operators na kailangan ang bawat unit ay masaayos katulad ng pagtaas ng mga flooring, pag-ayos ng mga bubong, lahat-lahat. So after 3 months, napatunayan natin lahat na maganda ang bawat unit at maayos na ito lahat. So sa mga driver naman na nagmagagandang loob na nagsauli ng mga gamit sa mga pasahero na mga naiiwan sa kanilang mga unit, ay maraming salamat itong lahat dahil ang mga pasahero kumpiyansa na sila dahil ang kanilang mga gamit na naiiwan sa bawat unit ay naisa sa uli ng maayos. So, ang pangalawa natin kung nag-control dito sa ating lahat ay yung mga kolorom na drivers. Ibig sabihin yung mga kolorom na drivers ay yung mga nagdadrive, naghanap buhay na wala namang mga driver license. Pangalawa yung mga kolorom na tricycle. Ibig sabihin, pag tricycle na kolorom, ibig sabihin hindi membro sa TUDA. Pangalawa ay walang mga ORCR. So isa yan sa pinagbabawal at isa yan sa patuloy na pinapatupad ng ating pamunuan para maayos ang ating kalakaran sa pagpatakbo ng operasyon sa ating TUDA dito sa loob. So, pagkatapos ng 3 buwan ulit na mahigit, nakita natin ang improvement na yung mga unit natin sa mga legit members, legit operators, na ito isang maayos na, wala na tayong mga commuters, mananakay na nagre-reklamo sa ating pamunuan na kisyo ang tricycle mababa, pangit ang bubong. So ngayon, wala na tayong na-receive na reklamo. So isa yan sa mga improvement na pinapatakbo na 649 TUDA na maayos na sa ngayon. So ang sunod natin yung mga legit members na kailangan lahat ay pareho may driver license at mga yung mga tricycle na membro na nagpamimber at mayroong ORCR. So mayroon mga ilan dyan na nagpapasaway pa rin, katulad nung nagmamaniho na naka-short pa, nakasandos, dati napakarami, pero ngayon mga ilan-ilan na lang yan sila. Pero pakiusap mula sa ating pamunuan, nasundin na natin at walang mababawa sa inyong pagkalalaki pag kayo'y magpantalon at magdamit ng maayos. Kasi karamihan, pinapakita ninyo na nagpantalon nga kayo, bago dumaan sa butawan, inaangat yung jogging pants, nagporma ng mga short pants. So ayusin lang natin, hindi tayo magkalaban dito, hindi tayo magkaaway dito, tayo ay magkakampi, tayo ay magkakasama sa ating hanap buhay. So naintindihan natin lahat yan dahil pareho tayo naghanap buhay sa araw-araw. Pareho tayo, yan ang ating paano sa ating mga pamilya. So sana maintindihan ninyo at maunawaan ninyo lahat kung ano ang aming pinapatupad sa kasalukuyang pagpatakbo ng 649 TUDA. Maraming salamat. Maraming salamat sa ating board member. Palakpakan po natin Mr. Erwin Dudilag. Kalma. Salamat.
Please, dituan tayo. Lahat ng operator. Please naman. Huwag kayong pamaniwan na walang lisensya. Kawawa naman kayo. Illegal? Kayo, diretso lang kayo ng biyahe? Illegal? Walang lisensya? Kawawa naman yung lisensya ko. Diba? Kawawa. Kami, puro kita. Pag manita kami dyan, pagkurbada pa lang dyan, bumalik na. Ano bang masitahin namin? Nakagdaon sa San Miguel, sa bakanting lote, nakatambak na. Ano bang masita namin? Wala, di ba? Kawawa naman, please. No operator. Pakisabi naman, inimbelay, ano mo na, magwaan nyo na lisensya yung driver nyo. O sa tropa ko mga pistisan. Yan, mga mabait yan. Totoo yun. Bawat daan ko dyan, yung 167, napakabait yun. O, tropa ko nagalista, Rana. Nandyan. Tingko, nahuli tayo lahat sa Batangas. Tuloy pala, nag-around, natubog din natin, natawaran natin. Ayun na po. Please naman, yung operator, maawa naman kayo sa mga lisensya. Huwag nung padalayin nyo, walang lisensya. Kasi punang-puna na kami. Bakit klaro, walang lisensya? Kawawa naman kami. Please lang. Siguro, marami pa mong salita. Yung partner ko, si Tanggol, siguro sunod dito. Go ahead, Tanggol. Patatandaan nyo, kayo ang boss dito. Pero magbigay na kung ayun na pagkatuloy na pag sino makasagot dito. Ano papatibay sa relasyon? Juan Gasolina, bumigay kong gasolina. Taas kamay, ikaw. Sino papatibay ng relasyon? Sa pamilya. Anak mismo. Mali. Mali ka. Iba-ibang posisyon ang papatibay ng relasyon. Thank you po. Maraming salamat. Yes, amoy na po kayo, tinawag ko si Kuya, si Brother Earl. Yes, at I think napansin ko, hindi lang po pala kayo nagdadrive, masayahin din po pala kayo. Tama yon? Kasi puno-puno na tayo ng problema, pero maganda yung nagkakaroon ng ganitong usapan, nag-enjoy at nang bubuli din kayo. Hindi naman yata kayo ng papalamba, parang binubuli nyo lang. But anyway, yung inyong pong parang pagtanggap sa mga sa pananalita kanina ay parang maganda naman yung inyong pag-accept dahil yung ingay na pinakita nyo, katunayan na sumusunod po kayo doon sa ini-implement ng mga operator. Tama po ba yun? At ang susunod po magsasalita ay si Brother Richie Kayang, isa ritong board member. Kalma. Tanggol lang to, tanggol. Yung mga tropa natin dyan na medyo nagpapasaway, huwag naman sana kayo nagagalit pag sinasaway kayo. Kasi kasalanan nyo naman yun, di ba? Yung amo, solid. Sumusunod, pero lumalabas. Ang masabi ko lang siguro mula ano yung mga Black Knight, Pistisan. Yung mga tropa ko sa palengke, nasan yan? Palengke. Corazon. Santo Niño. Bosquilibut. Wala. Ngayon, may tutulong ko lang siguro ganito. Pag may kailangan siguro kayo, parating nyo na lang siguro sa akin, tapos ipaparating ko sa ating presidente. Ang presidente natin ay napakabait. Tingnan nyo, may bibigay pa sa inyo yan. Ito na wala naman ako ibang sasabihin. Ramdam ko yung nararamdaman nyo. Yan, salamat.
Maraming salamat. Ramdam din po kita. At ang susunod na magsasalita, siya din po ay kasali sa board member. Palakpakan po natin, Brother Roger Mamaratlo. Yes. At nag-text na CR daw po. Okay, dumako naman po tayo dahil may mahalagang pinuntahan lamang po si Brother Roger. Ngayon naman po, para magbigay ng pananalita, makinig po ang lahat sapagkat importante din po ang kanyang pananalita bukod sa inyong mga presidente at board member. Palakpakan po natin Brother Mike Mamalangkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon sa inyong lahat. Bilang isang appointee board, no? Ako ay nagpapasalamat dahil nakita ko ang improvement ng lahat ng operator sa drivers. Nakikita ko yung pagsunod nyo sa ating patakaran na ipinapatupad ng 649 TODA. Itong pinapatupad natin na to ay para sa atin to. Huwag nyo masamayin yung mga naisika namin. Minsan may konti pa lang, siguro mga 20% na medyo nagpapasaway. Huwag sana sumama ilog nyo. Sapagkat yan po, yung lahat ng ginagawa namin ay para sa inyo po. Para sa ikabubuti ng 649 TODA. Para sa inyo lahat yan. Tandaan nyo po, kaming mga opisyalis, mahal na mahal namin kayo. Kayo ang una sa amin. Dahil kami, nandito kami para sa inyo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Maraming salamat po, Brother Mike Mamalangkas. Parang Binay, kayo ang una. Binay, ito ba yan? Okay, ang susunod na magsasalita, siya rin po ay kasaping sa board member. Palakpakan po natin si Brother Oliver Dehapa. Magandang hapon mga brad. Kaway-kaway dyan sa mga may kunting tampo sa akin sa pagbibita dyan. Pasensya na kung pag ako kasi nakabantay dyan, pasensya tayo, walang kamag-anak, walang kapitbahay. Sumunod na lang tayo. Kung may kung may tampo man, bati-bati muna tayo ngayon. Sa sunod na, pag Miyerkules, magkita-kita naman sa, nagpapasalamat ako sa mga improvement din naman dyan ng mga driver. Okay naman na pag nakapantalon, naka-uniforme at maganda naman tingnan kung nakapantalon tayo na mamasada. Saka yung dapat magpamembro na tayo, yung hindi pa membro dyan. Kawawa naman yung hindi membro na, yung nakapamembro na namamasada tapos tayo hindi nakapamembro, namamasada tayo. Pasensyahan tayo pag nasakpan kayo o nakadaan kayo na ma-identify kayo na hindi membro, papababain talaga yung pasahero. Pasensyahan tayo, sumunod na lang tayo. At sa mga violators dyan, sumunod na lang tayo. Huwag na tayo magsalita na kung ano pa. Bakit yun? Bakit pinadaan mo? Ilan ba yung katawan ng nagbabantay? Kasi yung iba kasi nagpapasaway, sunod-sunod kayo. Diba? Ay kakausap kita. May tumaan, bakit yun? Sinuro ko naman. Wag, na lang, pwede naman tayo mag-iusap, magpakumbaba. Brad, ganito ganyan ibaba na lang natin. Kasi nakakaya naman sa sumusunod Diba? Kung hindi ko ibaba ang pasero, paano naman yung pinababa? Sa totoo lang, kahit kapitbahay ko nakakaya. Pero, kinakailangan batas yung sinusunod natin. Yung mga walang lisensya dyan, alam ko naman yung iba dyan, walang lisensya talaga. Gawa na natin ang paraan. Yung mga mayari na dyan na hindi na kamembro, pamembro nila. Sa totoo lang, pababain na namin yung hindi na kamembro. Hindi namin papatilahin sa pilahan. Para parehas tayo. Yung mga request nyo naman na para sa pilahan, ginagawa na namin ang paraan. Yung water jet dyan, nasabi na ni Fred, magawa na ng paraan yan. Uniform nyo, sabi ni Fred, nandiyan na rin. Ayun lang yung maipabot ko sa inyo, nandiyan naman ako, kilala nyo naman ako, madali naman ako malapitan, mahirap hanapin.
Sige mga brad, tulungan na lang tayo kung ano yung kagayanda ng tula natin. Thank you. Maraming salamat, Brother Oliver Dihapa. Yes, and of course, palakpakan din po natin ang presensya ng ating kapulisan na naririto. Palakpakan po natin sa panguna po ng Police Station 13 ng ating Station Commander, si Colonel Sir Emmanuel Gomez. Yes, at in behalf of Sir Gomez, meron po tayong mga kasamahan dito na mga taga-PM at TMRU. Yeah. Good afternoon, sir. With that, isa pa pong magsasalita para po sa pinakamahalaga din po na mga mensahe, mga paalala mula sa inyong presidente. At sa pagkakataong ito, pa-prepare na rin po ng inyong mga question. Ngayon, kung hindi po, dahil importante po ang inyong oras, meron lamang po tayong mga ilang katanungan na pwede masagot. At kung hindi nyo po talaga kayang itulog yan, pwede nyo po i-raise ngayon sa araw na to. Para po magsalita, isa pa pong board member, palakpakan po natin, Benjamin Tantoco. Assalamualaikum sa lahat. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa po ng aking kasamahan kumpisa sa Presidente na natutuwa malaki ang pinagbago ng TODA. Magmula December 20 hanggang sa kasalukuyan, 3 buwan pa lang po kami mahigit. Kung titignan nyo, talagang maganda lang tingnan unti-unti yung takbo kaysa ng dati na ayos ng sumusunod kayo lahat sa mga patakaran ng TODA. Kaya lang, dahil nung sabi kanina, meron pa sa 100%, meron pa rin mga 5% na atitira na pasaway. Pero bigyan niyo pa po kami ng panahon na unti-unti po pa po namin pagbubutihin at makapag-isip kung paano gaganda yung TODA natin. Sapagkat hindi po namin ito kaya na ayusin kung hindi po kayo makikita sa amin. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat. Pangalawa po, sa araw na ito, dinedeklara wala pong butaw. Correct? Ayan po. Sunod, yung tungkol po sa dress code, sa t-shirt, ipamimigay ko po yung staff pagkatapos po ng Ramadan, April 12. Pakinggan niyo po maigi para hindi po tayo magkagulo at para walang sinusan o kaya kahit ako wala siya meron. Ang may karapatan lang po na lumapit sa putawan yung pong may-ari ng tricycle. Hindi po yung may-ari ng body number. Tama, malinaw ha? May-ari po ng tricycle. Baka lalapit kayo sa akin. 84 ako. Siya may tricycle. Hindi. Body number ng akin. Ay mali. Malinaw ha? Tricycle. Ganito po. Kung ang isang operator, ang tricycle niya, 10 piraso. 10 pirasong stop din ang ibibigay ko. Pipirmahan mo yun, 10 body number yun. Malinaw. Kaya lilitaw po yan, 1 to 500 lang yan. Ngayon, pag natanggap mo yung 10 stop, 10 tricycle mo, bahala ka na. Sino yung official ng driver mo? Para pag may lumapit sa akin, Ma'am Ben, ba't wala ko stop? Doon ka sa operator mo.
po sa akin. Kasi yung operator, siya mismo ang nakakaalam sino yung driver niya. Yung talagang official ang driver niya. Kaya sa April po yun. Pagkatanggap po niyan, i-claim yung t-shirt, doon yung malalaman yung dress code po. Kung Lunes, anong kulay, Martes, Mercury. Yun na lang po susundin natin. Siguro baka ilagay sa tarpaulin yun. O kaya, kung sino yung official, kung ano yung kulay ng suot, yun po yun. Yung kulay ng araw na yun. Ang susunod po na aking banggitin, marami pa sana, kaso napanggitan nila lahat. Meron po akong minakalki po sa akin. Ewan ko kung galing ditorio, galing dito. May nagpapakalat po na ang pamunuan ng TODA ay pinagkaisahan daw po na magdadagdag ng body number na 100 piraso. Ngayong hapon po, harap si Fred. Gusto ko pong linawin sa inyong lahat. Wala pong katotohanan yan. Wala pong katotohanan. Kahit kailan ilang beses ako kami nag-meeting, iniisip namin yung pangangalaga sa mga operator, sa mga driver, kung paano lalong lumanda ang TODA. Pero hindi para pagbaksakin ng anak buhay. Ito po. Hindi po totoo yan. Kung sino man po na namamalitan ng gano'n, na magdadagdag ng body number, buti na mo, magtatag siya ng sarili niyang TODA. Baka meron siguro. Diba? Pero sa atin po, malinis. At yung kotse, wala pa pong pinag-uusapan tungkol sa kotse. Wala po. Sa ngayon po, yung takbo natin sa ngayon, sige lang po yan. Walang babaguhin dyan. Kundi, lagi lang i-monitor, pabailan. Ang bukod po doon, nakahanda naman si Presidenta natin, ano man ang problema. Basta as long na member, lisensyado, huwag pong mahiya na lumapit sa ating Presidente. Bukas po ang opisina, ang kanyang tanggapan, para po tumulong. Ano man ang problema na ilalapit po nila. Kaya magkakaintindihan po tayo. Hanggang doon lang po ang aking dadatingin sa inyo. At maraming salamat sa patuloy ninyo na pagkakaisa at sumusunod sa pamamalakad ng ating Presidente. Maraming salamat. Maraming salamat, Tito Ben. Maliwanag po ba yung sinabi ng ating board member, Ginoong Tantoco, na pagkatapos po ng mahal na Ramadan ng ating mga kapatid na Muslim, tsaka po ibibigay ang staff. At ang staff ay magsisimbolo ng pagkuha ninyo ng maayos at strategic ng inyong mga uniform. Okay, lilinawin lang po natin. Ang sabi po ni Ginoong Tantoco, board member, yung staff, ang pupunta ay yung ano po? May-ari ng tricycle. Maliwanag po yan, may-ari ng tricycle, di ba Tito Ben? Hindi po yung may-ari ng body number. So, ayun po. And, malinaw naman po yung kanyang sinabi. Sa likod, narinig po ba? Taas ang kamay, patigil nga po. Okay naman. So, para po magbigay ng pananalita, natapos po ang inyong mga board member at ito po ang pagkakataon para mapakinggan niyo po yung mensahe ng inyong presidente at mga gagawin pa or mga natapos na at nais pang gawin para sa ating TODA. Palakpakan po natin. Linda Makahili. Thank you. Kilala niyo naman ko, no? Lahat, wala
Kasi, di ba inara ko doon sa Butawan, sabi ko, member ka ba? Opo daw, member siya. Sino presidente ng 649 Tuda? Si Minda. Sabi ko, sino si Minda? Saan si Minda? Wala, hindi nga. Basta doon daw sa Block 9. Oh. Hindi nga kilala kung sino si Minda. Di ba? Na hindi na nga kayo pinapalabas kasi mababa. Sinisita kayo ka mga kapulisan, ka mga opisyalis. Paano yun? Mababa. Tapos na yun, binalik na naman. Di pa pinasa nyo? Binalik na naman. Kaya hindi na naman daw nagpalita. Ang gusto nyo, sitahin kayo palagi? Hindi naman dapat yun. Kailangan kung ano na, dapat, gagawin nyo na yun. Ang kaayusan talaga hinahanap natin. Tapos itong tungkod, yung tungkod sa likod, di ba dapat may tungkod para may hawakan ang pasahero nyo? Nga hindi mabagok, matumba. Di ba may nangyari na dito? Hindi sa nakahawak, bigla lang nag-preno tricycle, nahulog siya. O, di ba? Yun, nabagok ang ulo yan, hindi ko alam kung buhay pa yun. Kasi hindi na, wala na update eh. Basta, inaayos na rin nila, pinagamot na rin. Tapos, ito pa, ang mga lisensya nyo, di ba? May mga lisensya na kayo kasi may mga ID. Ang ID nyo nasaan? ID nyo sa Tuda. Ako nasa bangkong ID. Oo. Kaya lang, hindi ko nakita nga na sumusuot ng ID dito. Ilan lang. Ilan lang ang sumusuot ng ID? Sang Tuda. Ilan lang sa inyo? Wala na? Oo. Kailangan, sinusuot ang ID. Tuwing pamasada. Para hindi na kayo lisensya palabas. Pag may ID, may lisensya. Oo, di ba? Hindi naman pwede na nag-5 sa tapos wala lisensya. Ang SP, estudyante pa lang yun. Hindi pa pwede makapamasada. Tinuturuan pa rin yun ng kung paano mag-hawak ng ng motor. Ito pala yun si pasakayin mo na yung coordinator natin sa Pier South, kilala nyo ba? Kung sino ang coordinator natin sa Pier South? Wala, may nakakilala kung sino ang coordinator sa Pier South? Sino sa Pier South dito? Oh, ayan si Lanza, Ernesto Lanza. Welcome, Ernesto Lanza. Pare, wala pala may nakakilala sa iyo. Ayan na, Ernesto Lanza. Welcome sa ating Chief Station Commander, COP, Mike Gomez, ay Tony Police sa station. Maya-maya, ano muna si Sir? Pahinga muna. Ano muna, relax muna, Sir. Tapos yun na, ay sandali lang, may ako pala sa inyo. Kung dito, sandali na, Sir. Ito pala yung pinapapirmahan ko. Alam nyo na to kung ano to? Sino may alam nito, papirma? Nagpirma lang kayo, hindi nyo alam? Ha? Ito, di ba nakapakilala kayo, kayo may body number, may UICR number, di ba? At saka plate number na kayo ay membro na Basico Tuda dati. Di ba? Ngayon, wala na prangkisa, tinanggal na, di ba? Ngayon, ito, lumipat na, na yun ngayon, ang dating, nag-abang na yun, diba, sa pagpatayo ng opisina ng Basico Tuda, 2016, ako pa yun nagpagawa eh. Ang anak ko nga architect, yun ang nag-design, kaya lang, siyempre maliit naman ang pondo na ibigay ko doon, nasa 180,000 noon pa. Yun, architect, yung anak ko, siya nag-design dyan, 2016, nasa
pamamagitan ng Barangay 649, Tuda, yun ang legal. At saka nag-appoint ako ng mga member, ng mga officers ko, kasi nawakan namin ngayon legal na Tuda. Kilala niyo kung ano yun ngayon ang legal na Tuda? Ano sigaw? Ano? Tapos, pumapayag ba kayo? Sa ilalim ng opisina, ang itimong membro prangkisa na Tuda ay ang 649, Barangay 649 Tuda. Yan ang legit kayo na Tuda. Sino ba ang papayag na isalin sa Barangay 649 Tuda yung dating Baseco Tuda, di ba? Ngayon, kayo naman yun kasi nakatiwangwang, nakasarado, wala kayong magamit. Tag-ulan na. Paano yun? Medyo malanganin ka mag-ihi. May siya yun, pinagawa ko. Ngayon, kung gusto nyo uminom ng malamig, o di ba, may pera tayo sa Tuda. Kailangan, bibili tayo ng mga gamit nyo para naman sa inyo. Sino ang papayag na ilipat na sa 649 Tuda? Yung dating na-revoke na Tuda. Tansapang kamay, lahat kayo kung payag kayo. Payag ba kayo? Sandali lang, ang sapo ng kamay kung papayag kayo para ma-i-video ko kayo. Para may documentation tayo, ha? Isali na sa legit na 649. Ano na? Diba? Si Rolando. Diba? Gusto niya na. Kasi, naano na siya, minsan mawawala, wala sa may malo, magkakapit tayo. Alam mo ba, pinunin natin yun, marami tayong pira sa Tuda. Kaya lang, nandyan lang nakapibit, pinatago ko lang yun. Kasi, ipagawa ko yun ng para ibili ng mga rice cooker. Kung sinong gusto, sinukuhaw, water dispenser. Diba? Basta, ilaro natin yun sa Tuda. Basta lahat Tuda, makinabang kayo ng ambag yun. Tapos, ibawin na natin yun. Pabuksan na natin yun ang basig ang Tuda office. Gawa na natin yun ng para na sa Barangay 649. 3 buwan may get na tayo. Hanggang ngayon wala tayong opisina. Diyan lang ba tayo sa Payag ba kayo kung maulan? Diyan lang tayo gano'n ng butaw sa labasan? Diba? Kailangan talaga na may opisina tayo. Kasi alam nyo ba kung saan galing yun ang opisina? Binigay yun, hiningi yun ng dating Presidente Pa Carlos Manding Lanoso. Siya yun ang pioneer. Yung unang Presidente 1997. Yun, hiningi niya yun, pinakiusap niya kay Chairman Hiner Hispano dati. Ngayon, siyempre wala silang pondo. Noong time na ako na nakaupo sa treasurer, inipunan ko talaga yun. Yun nung time na kami, ang presidente dati, si Carlos Mabakyaw na. Pinagawa ko yun. Sabi ko kay Paring Carlos, pagawa natin na to kasi pangit ng natin, parang quarter. Yung opisina, yun, pinagawa kahit basta, malinis at saka sinintado na. Kahit ganun lang yan, Gusto ko pa ngayon pataasan mga ganyan Yun, basta may opisina tayo. Ngayon, pumayag naman si Chairman Cristo Hispano. Pinagawa. Dati, Baseco Tuda. Ilan ba ang Tuda dito sa Baseco? Isa lang. Hindi pwede dalawa. Kailangan, Barangay 649 lang. Tuda. Diba? Yun na, pumapayag na kayo. Mabuksan na yun. Pero antayin na lang natin kung kailan. Ayun lang yun ang masasabi ko. Pero kung may question and answer mamaya, sasagutin ko kayo. Basta para sa inyo. Maraming pirang Tuda para sa inyo lahat yun. Alam nyo, huwag kayo magsabi ako, pinili dito yun as president appointed ako ni, siyempre ng barangay, kaya wala ng Tuda yun, may kakayahan ako magbili ng sarili ko, kotse, bahay, professional lahat, ang anak ko, hindi ko na kailangan ang pera ng Tuda. Nandyan lahat ang pera ng Tuda, ibalik ko sa inyo lahat yun. Yan. Maraming salamat. Maraming salamat po.
President Tita Minda Mangahilig. Maliwanag po ang kanyang mensahe. At mamaya po, meron po kayong question and answer portion. Pagkatapos po ng pananalita, ng susunod kong tatawagin, siya po ang partner natin sa barangayan, sa ating TODA, sa ating komunidad. At of course, without his or their presence sa ating barangay, hindi magkakaroon ng payapa, maayos, talagang maganda na ang simoy ng ating barangay at feel natin safe tayo, lalo na sa mga taga-Baseco. At kapag may welcome po tayo mga tourists or mga people around the vicinity of Manila. Palakpakan po natin ng ating Station 13 Hepe, Colonel Emmanuel Gomez. Good afternoon, everybody. Dami niyo pala. Kaya pala, pag sabay-sabay kayo, nabubulo yung base ko eh. But anyway, tapos tayo sa mga habulan, tapos tayo sa mga pangalitan, di ba? Sa tayo dun eh. Kumbaga maalis na kayo, tutuwa ako. Yung parang dumating ako dito. Kasi nung dumating ako rito, iba magulo tayo eh. So, nakawa ako sa inyo. Kaya nung nakita ko na nandito sila ma'am, tsaka yung barangay, ginayos na kayo. Sabi ko, tulungan ko na lang ayusin natin. Kasi, ang tingin ko talaga, siguro aalis ako rito, may pagmamayabang ko yung Baseco, maayos na. Siyempre, hindi naman talaga maaalis, kahit na paano may mga pasaway pa rin, mga matiisulo. Pagka pila kayo, pila lang kayo. Huwag yung takpan yung daanan. Tapos huwag kayong magkwentuhan, tapos patong-patong. Kasi nga, ang pangit tignan. Sa Quezon City po, sa Don Antonio, doon yung makikita na talagang they are always alive. Tapos, ginagawa talaga nilang profesyon. Sa umaga, pagising, mga lumalabas mga rider natin eh. Goli muna, ligo muna, ligo. Sipilo ng konti, tapos bili ng deodorant, di ba? Baka yung papasok yung sakay mo, nahihilo na. Kasi yung hangin. Di ba? Kapasok ako yun, nahihilo na pala, di ba? Kasi pinagpapawisan tayo. Natural lang naman yun dahil talaga gano'n eh. Tapos, yung panggabi naman, pila lang din kayo. Tumakay sa pilahan. Huwag na kayong ikot ng ikot kasi lalo na kayong maubos yung gasolina nyo, di ba? At number one nga pala, magpasalamat tayo sa mga nag-organize. Una-una sa ating kagalang-galang na punong barangay, sa kanilang mga kagawad, sa mga taong bumubuo na nagbibigay sa inyo ng mga pangangailangan ninyo. And also, naka-align tayo sa ating muling mga mayora at mga osyal. Dahil lahat yan tumutulong dito sa Baseco yan eh. Kung walang gano'n, hindi tayo mga mabubuo. Tapos, itong ating Manong, pwede mo pagbigyan mo muna ako, Manong. Nakulong ka na ba, Manong? Manong, bakit hindi ko na mukulong? Gusto ko i-texting. Manong, kalino ba ako rito, ha? At saka yung mga palakpakan natin sila, mga natin sila, palakpakan nyo. Oo. Ang dami ko masing trabaho, minsan inaabot tayo ng gabi, kaya nakikita. Ako para dito na ako nakatira eh, di ba? Kasi ako sa ng opisina ko. Pag kami pinapatay dyan, sinusold natin, nire-rate. Pag ninanakawan, kung may mga konti pagkukulang kami, pasensya na ako kayo dahil hindi naman tayo perfecto. Pero ako po bilang ente, ayoko may mangyayari sa inyo masama dahil mahal ko kayo lahat. Sir, kung mahal ko kami, ba't lagi mong pinagtatawag sa istasyon? Siyempre, yung tatay nga, pinapalo yung anak eh, di ba? O Manong, talagang kaya mong tagdalan, Manong ha?
Sniper, tirahin nyo na to. Tayo. Sandali mo, kasalita muna ako. Nakalong na ba kayong dalawa? Hindi pa. Ano gusto mo? Maiksi o mahaba? May joke lang. Tapos, mga pare, ito sa akin lang to. Ikumpleto nyo lang yung mga kailangan nyo, tsaka uulitin ko po. Ito seryosong salita na. Sana respeto lang po, magrespetuhan kayo. Pag nakapila niyo kasama nyo, huwag nyo siya kagawa ng pwesto. O kung ang pasok mo gabi, sa gabi ka dumuti. Kung pang umaga ka, huwag ka Superman. 24 hours, gising ka. Baka bumabatak na tayo. Kaya ay di, pag tumuchongin ka, tulog ka. Bako, balik, sasyapo ka na. At saka pag duty kayo, huwag po kayong iinom ng alak. Pagkatapos sa trabaho, inom ng alak. Kasi pag ako po, uulitin ko po ito for the, I think, parang third or second time around. Mag-iingat po pala kayo yung papasok dito sa atin, yung galing doon sa yung gumagano kayo, tumatawid kayo. Parang awa nyo na po. Medyo talagang ingatan nyo kasi mga 40-footer pala yung maragasa. Baka masagasaan kayo. Mahirap magkape. Magkakape tayo ng walang humpay yan. At saka yung mga tao madidisgrasya nyo. Madidisgrasya pala kayo, kawawa yung tao sa nyo. Okay? So, I'm so happy and I'm proud kasi ang dami nyo na ngayon. Dati nagpatawag kami parang 30 lang yata ang umatin eh. Yung iba ayaw pa eh. Meron pang pakikibaka eh, di ba? And kung ano yung nakaraan na. Let's move forward and let's move on. Basta ang masasabi ko lang, kung kailangan nyo po kami tulong namin, may police clearance po kami. Kompleto tayo dyan. Yung walang perang pang police clearance, taas ang kamay, ako lang bahala. Okay? O taas ang kamay, hindi ba kailangan police clearance, taas ang kamay? O ako bahala, kasi bayaran nyo lang dun. Kasi ako bahala. Akin na nga yung police clearance, ako magbabayad. Joke lang. Pero talagang, at saka yung yung mga anak nyo, pag-aralin nyo po. Pag-aralin nyo po, sapagkat sa pag-aseso ng bayan, kinakailangan meron tayong magtatapos ng mga anak ninyo. Gusto nyo ba, yung hirap nyo mararamdaman din ng mga anak ninyo, di ba? Di ba, maghirap tayo, sabi nga ni ma'am, mga professional yung anak ko, at least, pwede nyo mo yung pagmalaki, dahil sa aking masipag na pag-tricycle, na pagtapos ko ang aking ng pag-aaral ng aking mga anak. Di ba? Di ba, maganda ba yun? Di ba? Ang mahirap, dahil sa pagka-tricycle, napagtapos ko yung mga kabit ko. Ha? Pwede sir, pwede. Oh, diba? Ang pagtapusin nyo yung anak nyo, tsaka yung asawa nyo, huwag yung girlfriend nyo, baka girlfriend din yung pare yan, magka-girlfriend tayo, ha? Oh. Pangalawa, yung mga bata na nag-aaway sa kalsada. Pag nakita po ninyo, pakiusap ko lang, awatin nyo. Kasi ayan, mga pulis ko, kahit ako, ng hapon, nandiyan kami sa Corazon, sa Benigno, ting umaga. Kaya lang po, tulungan niyo po kami. Humingi po ako sa inyo ng tulong, tulungan niyo po kami. Kasi baka mamaya, isa sa mga biktima yung anak nyo, mabasag ang ulo, madisgrasya. Magtulungan po tayo. Nagkakaintindihan po ba tayo? Yung mga may baril, kutsilyo, yung mga nagbibenta ng droga, alisin mo natin yung society natin at magiging maayos ang Baseco. Ang dami namin pinakulong. Ang dami na namin, ayoko mapakulong ng tao eh. Gusto ko nga pakawalan lahat eh. Kaya lang pag pinakulong ko, baka madismiss naman ako. Ang dami nun, di ba? Di ba? Basta tatandaan mo ninyo ha. Mas maganda mapakulong tayo ng masamang tao. Di ba? Kaysa magpakulong tayo ng mabuting tao. Doon tayo sa mga masamang tao para yung society safe tayo. Baka mamaya po, meron kami baril. Nakapatay.
Hindi nyo sa amin sinasabi, malakas ang loob yan. Pag nakaaway nyo yan, walang dahilan para hindi kayo patayin. Bakit? Sanay na siya eh. O unless, nagbagong buhay, humingi ng tawad kay Allah, sa Panginoon, nagbagong buhay. Pero kung hindi, tuloy pa rin yung pag-inom, pag-ibisyo, saan tayo pupulutin pare-pareho niyan? Pero kung makukulong po kayo, kaya lang huwag sana kayong lahat, ang dami nyo. Ililibre ko kayo ng pagkain kasi ako nagbibigay ako doon ng pagkain. Sagot ko bigas doon kasi naaawa ako sa tao. In my own pocket ko. O binibigay ko yun sa mga. Kaya sinod ba na kulong dito, baka gusto mo yung bigas ko, masarap. Ay, masarap yung bigas ko, silang tobe, at saka ano eh. At saka, husky. Pakulo ko kayo lahat, try nyo. Simple lang, ha? Oh, ika-apat. Ay, salamat, makakapagsalita na rin ako. Mga pare, bawal tupada. Malungkot nga ako kasi gusto ko may tupada, di ba? Para kayo, nakakapaglibang kayo. Kaya lang ko talagang bawal po yung tupada. Huwag na muna natin sa pagkakataon ko, bawal po talaga. Ano pa, yung video karera, bawal po yan. Yung mga ibang sugal. Ngayon, kung talagang gusto nyo magsugal, hindi ko naman kayo pipilitin eh. Okay lang, tuloy nyo yung pagsusugal nyo. Okay lang yun, walang problema. Huwag na rin pahuhuli. Eh, siyempre pag nahuli kayo, pakakainin ko kayo ng bigas ko. Ako pa pakain sa inyo. At saka manok. Oo, yung manok, yung sinasabong nyo, lulot ko yung pakakain ko sa inyo. O, diba? Oo. Ano pa ba? Nakitaan ngayon ha? Ha? So, ano ba problema? O, may ko, gusto mo ng calling card ko? Calling card. Ito, pag... Dala mo yung calling card dyan. Pag ganyan naman, may panel mo. O, bibigyan ko kayo tag-iisang calling card ha. Kukunin nyo kay Sergeant Calo. Yung calling card nyo yung huwag gagamitin pag hindi kailangan. Ngayon, nakagandahan mo dyan, pag pinakita nyo sa lahat ng sinihan, libre yung kayo sa lahat ng palabas. Okay. Hindi kasi, may extra ako natin sa pelikula. Kaya libre kayo ng palabas, kahit saan. Pero yung papasok, magbabayad kayo.